Pero marami naman sa ating mga OFW, matanggal sa trabaho o umuwi after 6 months, gutom na naman. Paano marami doon sa pamilya, walang inatupag kundi gumasta. To consume and consume and consume. Remember this Proverbs 31 lady? She buys a piece of land to use it in agriculture para may kitain. Hindi yung bibili ka agad ng kotse. Pag may kotse ka, puro gasolina yan. Anong kita mo dyan? Puro gastos. Pag bumili ka agad ng bahay, edi gastos din yon. Lalo't inutang mo pa. Hindi isipin, paano kaya tayo mamumuhunan para tayo ikumita, para kung umuwi na si OFW, patuloy pa rin tayo yung kikita. Hindi nakaasa tayo ng nakaasa sa sweldo, agad na agad, hindi pa nga kinikita, nauutang na, dahil walang ginawa ang pamilya kundi mag-consume, consume, consume. We must produce. Lagi ko nalang sinasabi yung proverbial kawali and kalan. Bumili ka lang ng isang kawali at isang kalan na debomba. Bumili ka ng isang piling na saba, lagyan mo ng konting asukal, iprito mo, banana Q. Yung kanina ay 50 pesos mo, magiging 75 o 100 pesos. Eh hindi ang iniisip ni Mrs. yung bumili ng kawaling 500,000 ng isang set. Yung pwede mo nang tirhan sa mahal. No? Kasi yung isang kumari niya, mas maganda rin yung kaldero doon. Wala ka namang mailuto. At napakarami ko nang nakitang ganyang kaldero na biglang nasa sanla pagkatapos. Ano? Dahil hindi naman masustain. Bibili ka ng ganun, sustainable ba? Kaya mo bang isustain na yan o hindi? Dapat ang iniisip nyo, ako may pera ako, ano kayang pagkakitaan? Taga Quezon ako, ang daming nyug dito. Sinusunog lang nila yung mga bao-bao, tapos itinatapon. Ba't di ko bilhin yung uling? Dalhin sa Lucena o sa Santa Cruz at ibagsak sa mga tindahan doon at maging uling queen ako dito. Or uling king. Ang dapat nyo laging iniisip mga kapatid, paano kaya tayo magkakapera? No? Hindi yung sino kaya mautangan dito. Baligtad ang mga pinag-iisip ng ano kaya ang mabili? Hindi yung ano kaya ang ma-produce. Nakita nyo yung babae na nanahipan ng mga bagay-bagay sa kanyang bahay, gumagawa pa ng mga belt, mga buckles, itinitinda. Eh siya na nga yung mayaman. Maraming mga OFW, pag pupunta sila doon sa Middle East, may galing ng mga kung ano-anong goods galing dito, ititinda doon. Pag uwi dito, may tinda-tinda, marurunong. Naiinis naman yung iba, mukhang pera yan. Lahat na lang business. Dapat. Pupunta kayo sa isang probinsya, magbabakasyon kayo doon, ba't hindi kayo mamakyaw ng kung ano-anong mga goods dito, ibenta nyo doon para yung pamasahin nyo man lang, mabawi nyo. Ang dami-dami po sa ating mga probinsya, mga kapatid, nabubulok ng mga prutas, nalalaglag ng mga santol, mga duhat, nalalaglag ng mga dalandan. Kung ano-anong naglalaglagan, wala man lang kumukolekta. Samantalang sa Maynila at sa iba pa mga cities, ang mahal-mahal. Hindi lang kasi nagtutugma yung production at saka yung consumption ng mga tao. It's about distribution. It's about attitude. Kailangan ng mga tao, palitan yung attitude. Kung nagsasawa ka na sa hirap, palitan mo ang paraan ng